Edna Marcelo was an amateur. Agad na nabuo sa isip ni Leo ang konklusyong iyon habang pinapanood niya ang mga awit na nagtatanghal sa Moonlight Serenade. Ang lounge na matatagpuan sa resort complex na kabilang sa Lucky Charm Corporation na pag-aari niya. Bihasa na siyang kumilatis ng performers kaya napuna agad niya na wala itong gaanong alam sa breathing control. Nahihirapan tuloy itong abutin ang ilang matataas na nota sa inaawit nito. But he had to admit what she lacked in expertise. She's more than made up for with the emotions she put in the song. May natural na karisma rin itong nakahahatak ng interes ng mga nanonood dito. Isa-isa niyang pinasadahan ng tingin ang mga parokyano ng Moonlight Serenade. Halos lahat ng mga ito ay nakapako ang atensyon sa entablado na animo ay nabibighani sa pagtatanghal na nagaganap doon. He felt enchanted himself. Edna was a nice sight to behold. Aminado siya sa bagay na yun. Nice figure, nice hair, and an interesting face. Hindi masasabing maladyosa ang kagandahan nito pero nakakaakit titigan ang mukha nito. At kung kaliligtaan niya ang nalalaman niya tungkol sa breathing control at kung ano-ano pa ang criteria na basehan para masabing bihasa ang isang mga awit, tiyak na matutulad siya sa ibang parokyano ng lounge na para bang isang anghel ang umaawit sa mga ito. His eyes wandered over the curves outlined by her sequin gown. Napakanipis na spaghetti straps na lamang ang pumipigil sa pagdausdos pababa ng suot nito. Humahalik sa talampakan ng laylayan ng damit nito ngunit hanggang hita naman ang taas ng slits niyon sa magkabilang gilid. This gave him a glimpse of smooth, white thighs whenever she moved. Her breasts are too bad. Natagpuan na lamang niya ang sariling iniisip yun. Hindi ganoon kalaki ang mga dibdib nito ngunit hindi rin naman flat-chested. And they are shaped just right. Like milky globes that would fit right into my palms. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit ba napunta roon ang takbo ng kanyang isip? Lagpas 4 na taon na ang nakalilipas mula nang magtagumpay siyang ipaanalang kasal nila ni Candice. Matagal na panahon ang pinalagpas niya pagkatapos ng annulment bago siya muling lumabas na kasama ang ibang babae. He certainly didn't like a monk, kaya walang dahilan para magmistula siyang isang nagbibinata pa lang na kung ano-anong kabalbalan na pumapasok sa kokote nang makakita ng isang sexing babae. Still, he found it difficult to tear his eyes away from Edna. Parang may kung anong taglay ito na malakas na humahatak sa kanyang atensyon. I have to talk to Winnie. Ang tinutukoy na ay ang kanyang resort manager. Ito ang in charge sa pagtanggap ng mga entertainers na nag-a-apply sa sangay na iyon ng Seaside Haven. Ang resort na pag-aari niya, nagtataka siya kung paano nakapasa nito si Edna Marcelo. Veterano na sa trabaho nito si Winnie at mas mahusay pa yata ito sa kanya kung sa pagkilatis ng isang entertainer ang pag-uusapan. Kaya natitiyak niyang nahalata agad nito ang mga kakulangan ni Edna. Pero bakit tinanggap pa rin ito ni Winnie? Kahit paghalili lamang ito para sa regular na singer nila sa Moonlight Serenade na si Glyza. Dapat pa rin halos hindi nagkakalayo ang kakayahan ng dalawa. Gusto niya mapangiwi ng maalala si Glyza? Mahusay na mga awit ang dalaga kung teknikal na aspeto ang pag-uusapan. Iyon nga lang, sa katagalan na yata nito sa naturang propesyon ay nakaligtaan na nito kung paano lagyan ng emosyon ang inaawit nito. Glyza could hit the high notes with ease but watching Edna, he had to admit that she was the one who could hit the customer's heart. Laking pasasalamat ni Edna na hindi siya pumibiyok. Napakatagal na panahon na mula nang umawit siya sa ibabaw ng entablado. Kaya ganoon na lang katindi ang nararamdaman niyang kaba ng mga sandaling yon habang umaawit siya sa gitna ng maraming parokyano ng Moonlight Serenade. Pero wala naman siyang pagpipilian. Determinado siyang makita ang anak niya. Ang problema, hindi niya alam kung paano gagawin yun. Hindi naman kasi sa Maynila nakabase ang pamilya Zalbidor kundi sa Visayas, kung saan ilang sangay ng Seaside Haven na pag-aari ni Leo ang tinatangkilik ng mga turista. Sa pamamagitan ng mga contacts niya ay
nakakuha siya ng impormasyon kung sino ang mga tauhan ng resort. Itinuturing niyang hulog ng langit ang pagkakadiskubre niya na ang manager ng Moonlight Serenade na bahagi naman ng Seaside Haven ay hindi lang basta isang kakilala, kundi naging kliyente pa niya. Nawala ng kung ilang buwan ang nakababatang kapatid ni Winnie. Mahigit 2 taon na ang nakararaan. Nang hindi matulungan ng mga kinauukulan ng pamilya nito ay umarkila ito ng private investigator. Through sheer hard work and resourcefulness, Edna managed to locate the missing boy. Kinuha pala ito ng isang miyembro ng sindikado at ibinenta sa mayamang mag-asawa na hindi magkaroon ng anak. Hindi niya ipinagtapat kay Winnie ang tunay na motibo niya sa pagnanais na makapagtrabaho sa resort complex na pag-aari ni Leo Zalbidor. Ang idinahilan niya sa paghingi ng tulong nito ay ang pangangailangan niyang makapasok doon dahil hinihingi iyon sa kanyang trabaho. Alam ko kung gaano ka kadedicated sa iyong tungkulin. Naalala niyang sambit nito sa kanya. And remembering how that kind of dedication helped my family, how can I refuse your request? Iyon nga lang, wala raw bakanting posisyon sa resort ng mga panahong yun, kundi ang pagiging singer sa lounge. Pakiramdam tuloy niya ay pinagbabayad siya sa mga naging kasalanan niya sa nakaraan. Noon kasi ay mapupumilit siyang maging miyembro ng banda sa kabila ng mahigpit na pagtutol ni Tita Mins. Hindi nga ba't maraming pagkakataon na pumupuslit siya para lang makakanta? Ngayon ay tila hinahamon siya ng pagkakataon. Ngayon ka kumanta ng kumanta hanggang gusto mo. Wari ay ipinahihiwatig sa kanya. She was scared to death but to see her child. She was willing to do almost anything. Kahit siguro kumain ng apoy o maglakad sa ibabaw ng mga bubog ay gagawin niya. Temporary possession lang daw ang pag-awit niya sa lounge. Panghalili lang sa regular singer na may matinding laryngitis. Kung sa bagay, wala rin naman siyang balak na tuluyang maging bahagi ng buhay ng batang iniluwal niya. Tama, si Judge Madrigal. Ang nakalipas ay nakalipas. Ang layunin lang niya ay pagpupumilit na makalapit sa pamilya Zalbidor ay ang makita niya ang kanyang anak at matiyak na nasa mabuting kalagayan ito. Kaya ngayon ay heto siya. Nanginginig ang buong katawan habang sinisikap niyang huwag mapahiya sa harap ng mga nanonood sa kanya. Nag-practice naman siya ng katakot-takot bago siya sumalang sa entablado pero batid niyang hindi mapapantayan niyon ang karanasan ng isang profesional na mga awit. Maituturing na niyang maliit na milagro na hindi siya nagkalat. At sa kalaunan, unti-unting bumalik sa kanya ang dating pagkahalina sa pag-awit. Hindi man siya eksperto sa pagkanta, hinayaan na lang niyang tangin siya ng kanyang emosyon habang binabanata ng ilang madamdaming awitin. Kahit ganoon kaigting ang kaba niya ay napansin agad niya ang lalaking pumasok sa lounge. Mula sa tama ng kumukutitap na mga ilaw ay nakita niyang umupo ito sa mesang nasa gilid ng entablado. It was like being hit in the heart by a flaming arrow. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya rito. Parang may kung anong sumapul sa dibdib niya. It almost left her breathless. Maraming ibang lalaki sa audience. Ang ilan ay may mga hitsura din. Pero iba ang dating sa kanya ng lalaking kapapasok lang. He captured her attention immediately. And she almost didn't want to look away from him. Si Leo Zalbidor. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mikropono nang sumagi iyon sa kanyang isipan. Kasabay niyon ang pag-ahon ng iba yung kaba sa kanyang dibdib. Hindi man niya alam ang itsura ni Leo. Napagtanto niya na ito ang lalaking pumasok sa lounge. At ngayon ay matamang sumusubaybay sa pagtatanghal niya. Nai-describe na rin naman kasi ito ni Winnie. Bukod pa roon ay isinisigaw ng mga kilos nito na ito ang big boss ng lugar na yon. He moved with unconscious elegance, like a king among his lowly subjects. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa tinging iginawad nito sa kanya. It was a professional appraisal. She knew that. Still, it felt as if he was stripping off her clothes in his mind. Siya ang tumatayong ama ng anak mo.
Paalala niya sa sarili, hari na bang mahulasan niyo ng pag-iinit ng nagsisimulang bumalot sa kanya? A most dangerous looking daddy. Hindi niya maaring hayaang madistract siya ng presensya nito kaya minabuti niyang pansamantalang kaligtaan na naroon nito at matamang nanonood sa kanya. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag na makitang tumayo na ito mula sa mesang inukupan nito at lumabas ng pinto ng lounge. Mag-aalas 9 nang magising na si Leo kinabukasan. He was glad it was the weekend. Iyon ang tanging pagkakataon niya para makasama ng matagal-tagal ang nag-iisang ilaw sa kanyang buhay. Si Nina, ang prinsesita ng Seaside Haven at ang magsisiyam na taong gulang na anak niya. No matter how hard the running of Lucky Charm Corporation might be, he tried to be a loving father who would always find time for his bewitching daughter. Nagmadali na siya sa pagsashower at pagbibihis. Pagkuan ay mabilis na siyang bumaba. True enough, Nina was already downstairs. Inabutan niya ito ng nakatunghay sa labas ng malaking picture window. "Daddy!" Agad itong tumakbo para salubungin siya nang marinig ang mga yabag niya pababa ng hagdan. Dinamba siya nito ng naging dahilan para mabuwal siya sa carpet na sahig. "Aw! Ang balakang ko!" Kunwari ay reklamo niya, sabay sa po sa parteng kunwari ay nasaktan. "Ang bigat-bigat na ng baby ko ah." "Daddy, hindi na po ako baby." Bumangon agad si Nina at tumarap sa kanya. Nakapamaywang pa. "Big girl na ako." "Gee, from where I sit, you still look like a baby to me." Tukso niya rito. "Dati naman eh." Pumadyak ito. Paiwatig ng nadaramang pagka-disgusto. "Okay, big girl na kung big girl. How about a hug?" Inilahad niya rito ang kanyang mga braso. Walang pag-aatubili namang pumaloob ito sa mga yon at mahigpit na niyakap siya. Nasa ganoong posisyon sila nang bumukas ang pinto. Sorry, nakaka-istorbo ba ako?" Si Winnie ang bumunga doon. Nakasalubong ko sa labas si Nana Pressing at ang sabi niya ay tumuloy na ako. "Come in." Sinanya siya niya ito papasok. "You're just the person I wanted to see." Napaatras ito. Mukhang masamang hangin na nagtulak sa akin na dalhin dito ang mga papeles na ito. Sana ay ipinagpabukas ko na. Ikinatutuwa niya na komportable sa pakikitungo sa kanya mga tauhan niya. Kahit naman kasi mahigpit siya sa pamamalakad ng negosyo niya, ang pag-uusapan, hinihikayat pa rin niyang maging open sa kanya mga tauhan niya. Sa pamamagitan yun ay naniniwala siyang mas mapapadali ang pagpaparating ng mga ito sa kanya na kung anumang problemang dumarating sa resort. "Lagot ka, Tita Win." Pabirong palalakot dito ni Nina. "Have a heart, baby. Huwag mong takutin ang Tita Winnie mo." Saway niya sa kanyang anak. "We're about to have breakfast. Saluhan mo na kami." Anya-nyaya kay Winnie. "Kumain na ako, but coffee sounds good to me." Anito. Umahon na siya mula sa sahig, saka minuwestrahan itong magpatiuna na sa pagpunta sa komedor. Sa simula ay nagkwentuhan muna sila na kung ano-ano. Hinayaan niyang malaman muna ang kanyang tiyan at makahigop naman ng kape sa Winnie. "It's your new lounge, singer. I want to speak to you about that." Maya-maya ay saad niya. Double, ganti nito. "Where did you get her anyway? And more importantly, why did you hire her?" Ano bang problema kay Edna? Tanong nito. "Oh, don't give me that crap. You know as well as I do that she falls below our standard." Pwede siguro siya sa mas maliliit nating lounge at sa ibang resorts ng Lucky Charm. Pero sa Moonlight Serenade ay masyado siyang bagito. Kaya baka gabi ay hindi mo maalis-alis ang tingin sa kanya? Patay mali siyang tanong nito. "I beg your pardon?" Nasa tono niya na nainsulto siya. "Don't even try to deny it. Kitang-kita kita kagabi habang pinanonood mo siya. You look mesmerized." Kagaya rin ng halos lahat ng audience. And therein lies my reason for hiring her. Masasabi sigurong hindi siya kasing bihasa ni Glyza kung technical na aspeto.
ng pagkanta pag-uusapan pero sasang-ayon ka siguro sa akin kung sasabihin kong mula sa puso ang kanyang pag-awit. And she certainly knows how to capture the audience attention. Kaya nga ako ay hindi ko inasahan na ganoon siya kagaling. What do you mean by that? Siguro naman ay nag-audition muna siya bago mo siya tinanggap. Ganun na nga. Ngunit bigla itong nag-iwas ng tingin. Kasi ay mas magaling pala siya kapag nasa stage na siya kaysa noong nag-audition siya. He smelled something fishy. I want to meet her. Kapwa sila napatingin kay Nina na siya nagsalita. At bakit naman po? Tanong niya sa kanyang anak. Palagi ko naman gustong makilala ang lahat ng employees ninyo, di ba? Katwiran nito. Kung sa bagay ay ganoon nga ang anak niya, lahat ng mga tauhan niya sa resort ay nais nitong makilala. Actually ay makikita kami ngayon, ani Winnie. Inimbitahan ko siyang maglaro ng tennis. At I'll come with you, tita. Sabad ni Nina. Napatingin si Winnie sa kanya. Wait, hindi ba mamayang alas 10 ay kakausapin mo yung activities coordinator natin? Paalala niya. Natup-tup nito ang sariling bibig. You forgot? Ikinagulat niya yun. Hindi nito gawi ang makalimot sa appointments nito? That's good. Diba, Daddy? Singit na naman ni Nina sa usapan. What's so good about it? Tanong niya rito. Dahil hindi pwede si Tita Winnie. Di tayo na lang ang makipaglaro ng tennis kay... ano nga ang name niya? Tita Wins? Baling ni Nina sa dalaga. Edna Marcelo. Tayo na lang makipag-tennis sa kanya. I know how. Magaling nga ako, di ba? I'll just go change my clothes and dig out my tennis racket. Pagkasabi niyon ay dali-daling iniwan ni Nina ang komedor at patakbong tinungo ang hagdan. Do you mind if she goes in your place? Pumaling siya kay Winnie. Not really. But, joke niya. Pakiramdam kasi niya ay may kinikimkim itong opinyon. She should learn to ask and not just announce her intentions. Bantulot na hayag nito. I love your daughter, Leo. Parang pamangkin na ang turing ko sa kanya. That's why I'm a bit bothered by her behavior. Nina is a nice, sweet girl. Protesta niya bagamat may ideya siya kung ano ang tinutukoy nito. Naroon na ako. But she can be a little pushy at times. Lumalaki na siya at hindi magtatagal. Lalabas na siya sa tunay na mundo. And that's when she will find out that in the real world, her wish is not everybody's command. I am trying to remedy that. Aminado naman akong kulang sa parenting skills si Candice. But Leo, it has been more than 4 years since the annulment. Sabi ni Winnie. I know. But in those 4 years, I almost had no chance to have a normal life with my daughter. Alam mo naman siguro kung paano ipinagpilitan ni Candice sa korte na dapat ay sa kanya mapunta ang bata. And she almost succeeded. Ayaw na niyang alalahanin ang mga pangyayari. He didn't want to remember how terrified he felt about losing their child. Lalo't alam niyang hindi naman pagmamahal kay Nina ang nag-udyo kay Candice para makipag-agawin dito. His ex-wife wanted the child to spite him. Being married to her was like heaven at the start, but it was a dream that quickly turned into a horrible nightmare. Masyadong mahilig sa makamundong kaligayahan si Candice. She craved an exciting social life and she enjoyed indulging her vices. 1 taon bago siya mag-file ng petisyon sa pagpapawalang bisa ng kasal nila ay nalulong ito sa sugal. At hanggang ngayon ay sugapa pa rin ito.